Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, and Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Kung gusto mo, pwede ka naman magpa-personal reading doon sa aming Facebook page. Doon ka na lang mag-inquire. Madam P. Ayan, Madam Space P. Okay, so let's start. Main energy, Seven of Swords, and the Death card. Okay, some of you meron ka mga bagay na iniiwasan ngayon, like maybe some kind of an ending, or ayaw mo kasi maybe it has something to do with family or tinuring mo pamilya. Okay, or something na maybe has something to do with love kasi with the Ten of Cups, there's emotions dito eh. Kaya, iniiwasan mo yung ending or ayaw mong mangyari itong ending na ito. And nandun yung some of you, pwede may pagmamakaawa na ginagawa. I mean, it could be the people na involved dito na kaya hindi nangyayari si ending na yun. Parang, may mga sinasabi or dinidikta. Pwedeng more on sinasabi na nagiging dahilan para sa'yo na, o sige, hindi natin dapat i-end ito dahil sa pagmamakaawa or mga nababanggit nitong mga taong ito na involved dito sa ending na ito na dapat i-end siya talaga or na doon yung kagustuhan mo or dapat i-end siya. Kaya lang, you're delaying it eh. Okay? So, sino yung person nakakonect mo pagdating sa love? The Sun is here. And the Queen of Swords. Okay. Bottom of the deck is the Empress. I feel like you really do like this person so much. Kaya lang, this person is pwedeng nagpapakita ng happiness or parang masaya na siya. Kaya, may pagka-cut off na na ginawa dito. Na I feel like siya yung nag-cut off and it is because somehow masaya naman itong person na to. Okay? And I want to get the emotions na. Ano ba yung emotion ninyo sa isa't isa? Five of Swords. Yeah, yung iba sa inyo, wala kang magawa. Hinayaan mo na lang. Or wala ka talagang magawa. Kung gustong umalis or lumayo or umiwas or lumayo or mag-cut off nitong taong to. Wala kang magawa dito eh. Queen of Wands, all you can do is to, show yourself, no? Yung mga imperfections mo. Now you are proud of it eh. Maybe in the past, andun yung pagkahiya. Pero ngayon, no. Hindi ka na nahihiya sa kung ano yung mga imperfections na meron ka. Although yung pag-alis nitong taong to, nakatulong ito for you to accept who you really are. Nandun yung acceptance. Nandun yung you are guided na to be this person na nakakonsentrate na lang sa happiness, so on and so forth. Ngayon, kung meron ka mga binabago,
Hindi na yun yung sa sarili mo, kung ano yung meron ka. Na parang natanggap ko na ganito ako, ganyan. So, kung meron kang mga binabago, maybe, I feel like may kinalaman na lang yun doon sa mga material things sa buhay mo. Yun na lang focus mo. Even yung pananamit, ganun. Nandun na lang yung focus mo eh. Emotions ng person ito for you. The Magician is here. And the Nine of Wands. I want to clarify itong Magician. What's with the Magician? Why is the Magician here? King of Wands and the Nine of Cups. So, I feel like pareho kayo nitong person na to na parang may other options pagdating sa kakonect or love. And may mga challenges din naman pagdating doon. I mean, sa totoo lang, nagtataka rin ako bakit ito yung lumalabas na reading dito. Kasi, parang wala namang kayong connection ngayon talaga. This could be a person in the past na parang wala na. Parang ganon. But, siya yung lumalabas sa isip mo kasi somehow, pwedeng, I don't know, maybe in the past, pag may mga pagbabago na pangyayari sa buhay mo or may nangyayaring dapat ayusin or baguhin sa buhay mo, siya yung nakikita mo na taong makakatulong sa'yo or makakapag-advise sa'yo or vice versa. Pwedeng ganun. So, lumalabas lang siya sa isip mo ngayon. I don't know if there's someone here na may recently, eto, something to do with shorts. Pwedeng recently, nagsusuot ka na ng short or bumili ka ng short. Or nagtahi ka ng short. I don't know, something to do with shorts. Nandun yung bagay sana kayo nitong person na to, match sana kayo eh. Pero, pwedeng may nangging balakid in the past sa connection na ito. So, parang some of you, culture, religion, yun yung naging balakid. Pero others of you, it could be a person na parang naging it could be a karmic person, ganun. What will happen in the near future sa inyong dalawa ng person na ito? In the near future, don't forget to like and subscribe, guys. Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Five of Cups, Five of Wands, and Knight of Cups. Masyado ka magbigay eh. You know, to the point na wala nang natira sa'yo. And I feel like you're still giving in the near future. Kahit nakakapagod magbigay, nagbibigay ka pa rin. Wala nang natira talaga sa'yo. Nakakita tayo ng pag-aaway dito, pagkakagulo. Tell me about this. What's with the Five of Wands? King of Pentacles. And the Emperor. So, the Chariot is at the bottom of the deck. Main energy. Well,
I can still see you na nare-remain or nandun pa rin yung status mo. Tell me more. Or there's a father and father figure. Queen of Pentacles is here. Four of Swords. At the bottom of the deck, and I can see stress sa'yo in the near future. Kasi sa mga challenges Some of you, kung ikaw ay businessman, businesswoman, I can see challenges dito. Pero nandun yung nananatili ka pa rin kalmado, nandun pa rin yung status mo, you have a lot of things to offer. Alam mo, medyo may mga pagsubok talaga sa buhay, pero ikaw yung nananatiling. And then, pagsubok lang, kaya ko to. Hindi ako mag-give up. Diba? So, in the near future for your person, there's this Cancer energy, Page of Wands, Page of Swords. Tell me about this. The Hierophant. And I can see this person teaching things na, pwedeng may mga children na involved dito. So, pwede may mga tuturuan or magfo-focus siya dito sa mga children na ito. The Chariot is here, the World. So, palayo yung distance niyo. Lalo na kung may family na involved. This person is working hard, focusing sa future ng mga children na ito, focusing on money. May kanya-kanya kayong direction. I want to understand yung iba. Parang naiisip pa tong person na to. So, tanongin natin, bakit naiisip pa rin ng Virgo itong person niya. The Three of Swords, yung iba sa inyo nasasaktan ka pa rin. Three of Pentacles. You miss the person. Kasi pwedeng siya yung nag-guide sa'yo Tsaka nakakaramdam or experience ka ng growth through the help of this person in the past. Makatulad nga ng isang school, yung connection ninyong dalawa. Sa eskwelahan kasi, papasok ka sa isang eskwelahan, matututo ka dyan. Pero hindi ka pwedeng magstay sa eskwelahan. Of course, gagraduate ka. And then, dadating ka sa isang phase na naman ng buhay mo. Ganun yung nakikita natin dito. It's time for you to move on. It's time for you to continue on growing without the help of this person. Minsan na siya nakatulong sa'yo para mas mag-grow ka palalo. Now, ito na yung time na mag-grow ka naman sa sarili mo without this person. Parang naging teacher lang siya sa buhay mo. Dumating siya for you to learn, for you to experience things na hindi mo ma-experience nang wala siya. Kumbaga, parang talagang lesson siya sa buhay mo. And I see this as like an experience na parang hindi naman ibaon sa limot, pero nandun yung malaki ang naging impluwensya niya sa buhay mo. And the Fool is here. This is new journey. Ang feeling nito parang bagong graduate. Saan ako magsisimula? Saan ako anong gagawin ko? Siyempre after graduation, tapos ka na sa pag-aaral, paano ako maghahanap ng trabaho, etc. etc. So, you don't know. No, hindi mo alam. May mga support ng ibang tao sa paligid mo, so you don't need to worry kasi kung support at support lang din, marami ka naman yan. Hindi lang naman itong taong ito. And yun nga, may mga bagay ka nang matutunan dahil sa kanya. And tapos na yan. Move on na tayo. Okay? So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.